Sa wakas, may bagong laban na naman ang ating dapat abangan dahil muling magbabalik sa ibabaw ng lona itong si The Filipino Flash Nonito Donaire. Other hand of Donaire, which is the right hand. Isang kapana-panabik na laban ang inaabangang ng mga boxing fans. Ang pagbabalik ng alamat ng Pilipinas na si Nonito The Filipino Flash Donaire laban sa Japanese fighter na si Riku Masuda. Sa edad na lampas 40, marami ang nagtatanong, kaya pa ba ni Donaire makipagsabayan o panahon na ba ng bagong henerasyon? Alamin natin ang ating fight prediction. Si Nonito Donaire ay isa sa pinakarespetadong boksingero sa mundo. Dating multi-division world champion, kilala siya sa kanyang malakas na left hook, karanasan, at mataas na ring IQ. Kahit nasa huling bahagi na ng kanyang karera, napatunayan na niya na kaya pa rin niyang makipagsabayan sa elite fighters. Ang kanyang karanasan sa malalaking laban ay isang malaking advantage laban sa mas batang kalaban. Sa kabilang panig, si Masuda ay isang knockout artist sa bansang Japan. Taglay ang knockout power ratio, 88.89%. May kartada ito na 9 na panalo, 8 panalo sa pamamagitan ng KO. At isa lamang ang maswerteng nakatawid sa laban, ang 8 ay pinatulog niya sa ibabaw ng lona. At isa lamang ang kanyang talo, kaya marami ang nagsasabi na napakadelikado fighter itong si Masuda. Dahil mas bata, mas mabilis at gutom na fighter mula Japan. Kilala siya sa kanyang aggressiveness, magandang conditioning at mataas na volume ng suntok. Matatandaan nga po natin na si Masuda ang tumalo sa isa nating kababayan na si Jonas Sultan. Knockout nga po ang sinapit ni Sultan dito kay Masuda. Para kay Masuda, ang laban na ito ay isang malaking oportunidad upang patunayan ang kanyang sarili laban sa isang living legend. Donaire's advantages. Malawak na karanasan sa world title fights. Malakas na knockout power, lalo na sa left hook. Mataas na ring IQ at mahusay na timing. Masuda's advantages. Mas bata at mas sariwa ang katawan. Mas mataas ang stamina at activity rate. Mas agresibo at pressure fighter. Ang laban na ito ay magiging experience versus youth. Sa mga unang rounds, inaasahang magiging agresibo si Masuda. Susubukang i-pressure si Donaire at maglabas ng maraming suntok. Si Donaire naman ay malamang na magiging kalmado, gagamit ng timing at counter-punching. Kung makakakuha si Donaire ng tamang timing para sa kanyang left hook, posible ang knockout. Pero kung mapapanatili ni Masuda ang pressure at mataas na tempo hanggang sa late rounds, maaari niyang makuha ang panalo sa puntos. Ang laban ay magiging mahirap para sa parehong fighter. Pero kung pag-uusapan ng edad at stamina, Masuda by close decision ang posibleng resulta. Gayunpaman, huwag maliitin si Donaire, isang suntok lang mula sa Filipino Flash ay kayang baguhin ang laban. Ano man ang maging resulta, siguradong magiging exciting ang laban na ito. Dahil kapag si Nonito Donaire ang nasa ring, asahan ng puso, tapang at laban para sa bayan. At tulad ng lagi niyang pinapakita, ang tunay na kampeon ay hindi sumusuko. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isa sa pinakamabigat na laban ni Nonito Donaire sa bansang Japan. Noong nakalaban niya dito si Seiya Tsutsumi. Panoorin natin ito mga idol kung may ibubuga pa ba si Donaire sa kanyang paparating na laban ngayong March 15. Ano ba ang dapat gawin ni Donaire dito?
Ngayong March 15, ano ang masasabi niyo mga idol? May babagsak kaya sa ibabaw ng lona?